muna! Huwag masyadong excited. Sino ang gusto ninyong bumaba sa pwesto? Sino? May narinig ako rito, si Palaka daw. Bakit tayo lang pababa ng Palaka? Lumulundag yun. Okay, ulit! Sino ang gusto ninyong pababain? Okay. Ito ba yung tama ba ito? Marcos resign. Tama ba yun? Okay. Kandahan natin. Sabay-sabay. Hindi lang ako ng tatlo, sasabihin, Marcos resign. Okay. 1, 2, 3. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay! Ano nga uli? Ano yung sinasabi dito? Marcos resign! Marcos resign! Okay! Ano yung sinasabi ng mga pulis? Oh. Teka muna, teka muna! Ano? Yung mga pulis ang tinatanong ko Ano ang sabi ng mga pulis? Withdraw our support! Withdraw our support! Okay. Alam nyo, yung mga kapatid nating mga alagad ng batas, nag-aantay lang yung mga yan. Alam niyo, itong mga kapatid natin, sa paghawak ng sandata, sila ay nag-aantay lamang sa aksyon ng mga ordinaryong tao katulad natin. Kaya, huwag tayong magagalit. Maya-maya,
yun? Yun lang yung regalo ng sports car? Yung kulay red? Kailangan nyo ba yun? Aba! Eh, pagpitawin na rin yan! Yung DILG Secretary! Si Remulla! Isang bagsak! Duterte! Kaya, mga kapatid, ngayon pa lang, talagang nananawagan na tayo sa lahat ng mga nariyan pa sa tahanan. Tigilan nyo na muna yung paglululo. Tigilan nyo muna yan. Magpunta muna kayo rito. Magsama-sama tayo. Dahil yung kaapihan dinadalas natin ngayon, matutultukan na ngayong araw na to. Maraming salamat po! Mabuhay Angel Morales! At ngayon naman mga kababayan, bigyan po natin ng pagkakataon na magsalita ang rockstar ng City Mayor ng Davao, Mayor Baste Duterte! Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC. Kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan, yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos mga doon sa Netherlands, ICC. So, kahit gano'n ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta niyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman yun na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyon ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na kami, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lang. So, kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi. Mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyo suporta sa tatay ko. Isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming Inday Sara! Mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sagaa, pati yung sa PhilHealth, ng mga pera na hindi nila masagot, at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin. Hindi natin patuloy na i-question natin
at bigyan ng pansin. So, yun lang. Sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much. And Mayor Baste Duterte! God bless you all. Duterte! Buhay kayong lahat. Pin. Ngayon naman mga kasama, sumabit na po ang takdang oras upang ating handugan ng awiting Happy Birthday ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inaanyayahan po namin kayo kung may mga kandila kayo, wag lang foil. Kandila, taas ang kandila! Meron ba may dalang foil dito? Okay. Yung mga cellphone, ilaw na lang ang cellphones natin. Lahat na cellphones, ilawan natin kung wala kang kandila. Taas po natin ang mga cellphone kung may mga kandila, kandila. Kakanta po tayo, yung mga kake natin, yung mga kake. Yung mga cake. Okay? So, kakanta muna ng happy birthday. Sabay-sabay po tayo. Sige kuya, tara. Alright, everybody sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One more time, the house. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bago po natin ihipan ng kandila, babasahin muna po ang mensahe ng ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara! Again, Inday Sara! Okay, kuya, pakiplay na po ang video message ng ating Vice Presidente, Inday Sara. Bago po natin babasahin, mainit na mainit from the Hague ang mensahe ng ating pinakamamahal, Tatay Rodrigo Roa Duterte! Okay, kuya, pakiplay. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog suporta o pag-ampun, kami nagasandig o naginaot na atong makabot ang hustisya alang kay Rodrigo Duterte sa mga Pilipino o sa atong nasod, Pilipinas.
Syukran. Buhay inay Sara Duterte! At ngayon naman po, bago po natin ihipan ang ating kandila, pakinggan po natin ang mensahe mismo ng ating Tatay Digong. Ang babasahin ko po sa inyo ngayon, ay binasa na po ni VP Sara to sa para kay Tatay Digong. Ito po ang thank you prayer po ng ating mahal na Tatay Digong itong araw ng kanyang birthday. I thank you, Lord God, for the gift of life, my life, the lives of all whom I treasure as family and friends, and the lives of all humanity who I know as my brothers and sisters. God bless you. Duterte! 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 At bilang pagpinali, muli po awitan natin ng happy birthday song ang ating mahal na Tatay Digong! Alright, here we go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, kunin ang cake yung cake natin. Mabagal-bagal para sa cake. Let's blow the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Say everyone say happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday to you. Magsigawan tayong lahat. Duterte! Duterte! Okay, let's blow the candle. 1, 2, 3. Palakpakan, mabuhay ang mga Duterte! Maraming po salamat at ngayon naman po sa punto pong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon. Ay, sumabit. Bigyan po natin ng pagkakataon na mapagbigay ng mensahe ang maisog na pambato natin sa Senado, walang iba, Attorney Peg Rodriguez! Okay. Mas gusto yata ni Attorney Big personal. Gusto niyo ba? Okay. Sa punto pong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon, syempre. Itong attorney na to, kakaiba ito. Dahil dito sa ginawang TRICOM hearing, tama ba TRICOM? Napakaganda nung sinabi niya tungkol doon sa fake news. No, tungkol doon sa nangyari kay Aristotel na matapos husgahan, lumipas ang maraming panahon. Tama pala si Aristotel! So hindi ko na po patatagalin, palakpakan po natin. Walang iba, ang ating mahal na abogada, Attorney Trixie Cruz! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga kapulisan. Mahal namin kayo. Alam namin na ginagawa ninyo, trabaho ninyo.
sinasandalan. Pero andito tayo ngayon, hindi lang dahil birthday niya, pero para ipaalala dun sa mga nakatira sa tabing Pasig na naaalala natin ang turo sa atin na bahagi tayo ng isang sambayanang may mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Kung tayo ay nagpupulong-pulong ng mapayapa, hindi dapat tayo ginugulo. Kung tayo ay walang ginagawang masama, walang krimen na ginagawa, hindi pwede tayo hulihin. Kung kinuhuli tayo, kailangan mayroong warrant of arrest o kaya tayo ay may ginagawang krimen. May ginagawa ba tayong krimen ngayon? Manatili tayong mapayapa. Dahil gusto ko rin nakasama natin ang ating mga law enforcers para naririnig nila ang ating mensahe. Isa sa natutunan natin sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may karapatan tayong mabuhay ng mapayapa. May karapatan tayo na hindi tayo ma-hold up habang naglalakad pa uwi. May karapatan tayo na maniwala na yung ating pinabayad na buwis ay pinangangalagaan ng mabuti at ginagamit sa tama. Mayaman pala ang Pilipinas, maraming proyekto pala ang pwedeng magawa pag tayo'y nagbabayad ng buwis. Nakikita niyo ba ang Manila, banda dun sa side ng Pasay? Noong 2016, wala pa lahat ng flyover na yon. Wala yung North-South Connector Road. Wala po yung mga diversion roads. Hindi inabot ng 6 na taon na tapos yon at nagbago ang mukha ng Manila at Pasay. Nangyari yan sa buong Kapuluan. Nagpunta ako sa Sulu. Doon po kasi ako lumaki. Nagawa yung circumferential road ng Sulu. Sa isla ng Sulu. Yung dating tinataguan ng Abu Sayyaf nawala. Overnight halos nawala yung kidnapping. Overnight halos nawala na yung mga labanan, yung barilan sa pagitan ng AFP at ng mga insurgents. Simple lang, ginamit yung buwis natin sa tamang paraan. Noong 2024, ang Administrasyong Marcos nagsingit ng provision sa budget. Yung provision na yun, pinapayagan ang mga GOCC tulad ng PhilHealth, PDIC, GSIS, na magdeklara na sobra daw ang pera nila. At dahil sobra ang pera nila, yung iba nun, inilipat dun sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Sa petisyon sa Korte Suprema, maliwanag na labag sa batas ang unprogrammed appropriations. Pera ng bayan o halos overnight nawala. Yun po ang noong 2024 namigay sila ng halos 800 bilyon ng pera natin na di umano'y ginamit sa ayuda.
Ibig sabihin, sa 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin ng PhilHealth, 7,000 lang. Maswerte pa tayo. Kasi sa 4Ps, kahit malubha ang sakit, tatanggihan sila ng ospital. Ang laki naman ng diferensya nun sa panahon na pwede kang pumasok sa ospital at uuwi nang ginamot ka na at wala kang babayaran. Maraming salamat sa pagbabayad ng buwis at sa maayos na paggamit nito. Ngayong 2025, mas malala ang ginawa nila sa budget natin. Marami nang naligaw. Nasa Korte Suprema ang petisyon at inidinig. Pero pag naririnig natin yung oral arguments, lumalala ng lumalala ang nakikita natin. Ang dami pala nating pera. Ang dami pala nating pera na hindi nagamit sa tama. Sino may kasalanan? Pag mahina ang liderato, hindi nahuhuli ang tiwali. Pag mahina ang liderato, mataas ang crime rate. Pag mahina ang liderato, kahit ang kapulisan natin hindi maaalagaan. Maniwala man kayo o hindi, mga kawani ng PNP, pag nagpupulong kami ng ganito, pati kayo iniisip namin. Iniisip namin ang mga pamilya ng bawat Pilipino, mga bata, na maswerte tayo kung may natututunan pa sila. Bawas ang budget sa edukasyon. Iniisip namin ang mga magulang ninyo, tumatanda na, pero ang laki ng medical expenses. Iniisip namin lahat ng ibang mga kababayan natin na walang trabaho. Ang mga OFWs nangungulila, hindi makauwi kasi ang mahal ng bilihin dito. Araw-araw inaalala natin, tinitignan namin, pinomonitor namin ang presyo ng bigas. Halos buwan-buwan pinapangakuan tayo na aasikasuhin yung pagkain. Kayo ba? Naramdaman niyo na ba? Kamusta ang bilihan ng bigas? Kamusta ang ulam? Ang gulay na bubulok doon sa mga inani ng ating magsasaka. Pero pagdating dito sa Metro Manila, ubod ng mahal. Binabaan ng presidente ang taripa sa pag-import ng pagkain. Diba ang importers, pero ang mahal pa ng pagkain natin. Pag mahina ang liderato, gutom tayo. Magkano ang presyo? Magkano ngayon ang tubig? Magtataas na naman sila. Kamusta naman yung budget? Ang sweldo nyo ba tumaas? Ang pensyon nyo ba tumaas? Kamusta ang negosyo? Pag mahina ang liderato, hindi masaya ang taong bayan. Yung isa-isang pag-asa namin, pinadala nyo sa Hague. Dahil birthday ni Tatay Digong, alang-alang sa kanya, mangako tayo. Tatay Digong, ang pangako namin, paglalaban namin niya sa ligang batas. Pag sinunod ito, walang magugutong eh. Kasi hindi nanakawin yung pera.
karapatan natin ito. Karapatan din natin magsalita. Pero pansinin mo, marami nang humihirit. Sedition daw, inciting to sedition, false publications. Kalokohan talaga. Sabi ng Korte Suprema, pwede natin i-criticize ang ating mga opisyalis. Sabi ng Korte Suprema, kahit nagkamali tayo sa ating kritisismo, okay lang yun. Bawal ang banat sibuyas. Pero araw-araw, nakakarinig tayo na gusto daw nilang patahimikin kami. Tayo! Yung mga vloggers! Kayo, mga nagko-komento, gusto nila tumahimik tayong lahat. Masyado na kasing masakit. Masakit ang katotohanan! Tama. So anong gagawin natin? Ituloy natin ang paggamit natin sa ating karapatan magsalita. Magpulong-pulong! Gawin natin until sila ang makinig sa atin. Isa pa, tandaan natin, tayo ang naghalal. Ang boses ng masa, boses ng Diyos. Boses ng autoridad. Boses ng saligang batas. Boses ng hari. Tayo ang autoridad. Tayo ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Ang pagsasalita natin ay dapat pinakikinggan. Hindi tayo dapat pinapatahimik. Alam niyo kung ano yung pinakaayaw nilang marinig? Yung katotohanan at yung isang pangalan. Anong pangalan yun? Duterte! Duterte! Louder! Marinig sa kanila! Duterte! 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 Maraming salamat sa inyo. Magtibayan ng dibdib. Huwag tayong titigil hanggang pakinggan nila tayo. Iwan ang laban! Salamat, Atty. Ngayon naman po, bigyan na natin ng maiksing pagkakataon. Ito pong grupo na to, 10 beses po silang umiikot ngayon sa Metro Manila at hindi sila pagod. May pera sila at hindi sila bayad. Tawagan po natin si Kuya Onay ng Duterte Riders Club. Sa lahat ng Duterte Riders supporters, mag-ingay! Ayan po, nandito na naman po kami. Noong nakaraang Marso 16, nandito po kami sa harap ng kapulisan. Domingo! No, pero hindi po kami napapagod. Meron pong nagsasabi na bayaran daw kami. Hindi!
Sige, mukhang mainit na kayo masyado eh, ano? Relax muna yung mga puso natin. Kuya, pahingi nga ako ng effects reverb lang para medyo mas tatakbo yung aking boses. Pero galing pa po akong Glan Sarangani Province, lumipad lang ako dito para po kantahan kayo, alayan kayo ng isang kanta para kay Tatay Digong. This first song ginawa ko kanina sa hotel mga 3 hours before. So ito, alam niyo ito. Makilakas na ng gitara ko, sir. Okay? Listen na natin. Mahirap man ang buhay, ating matiis. Basta walang mga adik na nakakalat dyan sa mga daan. Papayapa ang ating bayan nung sinigong ang Pangulo. Yung gitara ko hindi na ano eh. Ngayon ay isang tigre na siya na ang namumuno. Sa sariling bayan ay hinayaan niya ang mga paniyaga. Hinayaan ng tigre na tayong lahat ay mapagiya. Papakir nga ng aking gitara kasi wireless to eh, napuputol-putol. Ayan eh. High-tech sana, may ditchang na to eh. Ayan na, medyo okay na. Ngayon ang tamang oras upang tayo'y magkaisa, upang labanan ang mga pang-aaping ginagawa nila. Dahil walang kalayaan habang naririyan ang gupo ng isang tigre, magnanakaw at mag-aapi. Si Digong ay palayain sa kuko ng isang tigre, mapang-alipin. Isa pa, si Digong ay palayain sa kuko ng isang tigre, ito, meron na akong backup. Eto na. Hindi na tayo mapuputol-putol. Nabutol na ako doon sa binili kong China. Made in China. Ayun, mas palakas. Palakpak! Alright, thank you. Tuloy natin. Ayun, mas clear. Okay, wag gawin yung mga plug natin. Paon yung ating flashlight ng mga cellphone. Here we go. Ulitin natin. Hirap man ang buhay, ating matiis. Basta't walang mga magnanakaw na kaupo dyan sa may... Saan ba? Sa may Pasig?